Sa isang liblib na sulok ng isang lupaing sinukuan na ng modernisasyon, kung saan ang mga puno ay kasing tanda na ng mga alamat at ang mga ilog ay umaagos pa rin ng malaya. Doon naninirahan ng mag-asawang Lolo Pilo at Lola Ising. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na dampa na may bubong na nipa at dingding ng kawayan. Halos nakatago sa lilim ng dambuhalang mangga. Ang kanilang mga kamay ay balat na sa paggawa. Ang kanilang mga likod ay bagyang kuba sa hirap ng pagbubungkal ng lupa. At ang kanilang mga mata ay salamin na mahabang buhay na puno ng pagsubok at pasakit. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang pagmamahalan ay nananatiling sariwa. Kasing sariwa ng amoy ng bagong lutong sinigang na madalas nilang pagsaluhan. Mayroon silang 3 anak. Si Tonyo, si Nena, at si Junior. Ang bawat isa ay may sariling pamilya at sariling buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang nakalimutan ang pasasalamat sa mga magulang na nagpalaki at nagpakain sa kanila. Ang dating masiglang dampa ay naging tahimik. Ang dating puno ng tawanan ay napuno ng pag-iisa. Ang mga anak na dati umaasa sa kanila, ngayon ay tila napapagod na sa pag-aalaga sa kanila. Madalang na ang pagdalaw. At kung dumating man, ang dala ay hindi pagmamahal, kundi pagrereklamo. Isang araw ng tag-araw, nang ang init ng araw ay halos tunawin ng lupa. Dumating ang 3 anak kasama ang kani-kanilang pamilya. Hindi to karaniwang pagbisita. Ang kanilang mga mukha ay tila namumuo ang isang mabigat na desisyon. Si Lolo Pilo at Lola Ising, na nakasanayan lang salubungin sila ng may ngiti, ay nakaramdam ng kakaibang kaba. O mga anak, napadalaw kayo. Hindi nyo man lang sinabi para makapagluto ako ng paborito nyong adobo. Nay, huwag na kayong mag-abala. May mahalaga kaming sasabihin. Ang ngiti ni Lola Ising ay unti-unting nawala. Ang boses ni Tonyo ay malamig, na tila nagbabalita ng isang masamang pangitain. Umupo ang magkakapatid sa lumang bangko, habang ang kanilang mga asawa at anak ay nanatili sa labas ng dampa. Tila nahihiya o sadyang ayaw makisalamuha. Tay, Nay, alam niyo naman na mahirap ang buhay ngayon. Ang dami naming gastusin. Ang mga bata, kailangan sa eskwela. Ang presyo ng bilihin, tumataas. Sabi ni Nena. Ano ang ibig mong sabihin, Nena? Nahihirapan ba kayo? May maitutulong ba kami? Kahit konti lang mula sa aming ani. Tay, Nay, hindi nyo ba maintindihan? Ang ibig naming sabihin, pabigat na kayo. Wala na kayong silbi. Hindi na kayo makatulong. Ang mga salitang binitawan ni Junior ay tila matalim na punyal na sumaksak sa puso ng matandang mag-asawa. Ang dating masiglang kulay na mukha ni Lola Ising ay nawala. Napalitan ng pamumutla. Si Lolo Pilo naman ay napayoko. Ang kanyang balikat ay tila biglang bumigat. Junior, anak, ano ang sinasabi mo? Nay, sapat na. Nag-usap na kami magkakapatid. Wala na kaming pera na maibibigay sa inyo. Hindi na rin namin kayang alagaan pa kayo. Kaya ang desisyon namin, Nay, ililipat muna namin kayo sa isang lugar na mas tahimik kung saan kayo makakapagpahinga. Anong lugar? Saan nyo kami dadalhin? Sa probinsya, Tay. Sa malayo. Mas payapa doon. Ang mga salita nila ay tila lumulutang sa hangin. Mabigat at puno ng sama ng loob. Hindi man nila direktang sinabi, ngunit sa kanilang mga mata at sa lamig ng kanilang tinig, alam ng matandang mag-asawa ang tunay na kahulugan ng tahimik at malayo. Ang kanilang mga anak ay nagtatakwil sa kanila. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, pinilit ng mga anak ang kanilang mga magulang na sumakay sa isang lumang jeep. Wala silang dalang gamit maliban sa isang maliit na bayong.
na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang kanilang mga rosaryo. Ang buong biyahe ay tahimik, nababalot ng hinanakit at hinanakit. Hindi nagtanong ang mga matandang mag-asawa kung saan sila pupunta. Ramdam nila ang pagtatakwil sa bawat minuto ng paglalakbay. Habang palalim ng palalim ang kanilang nararating, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga kalsada ay nagiging bako-bako. Ang mga bahay ay nagiging bihira. At ang mga puno ay nagiging mas malalaki at siksik. Ang hangin ay naging mas presko. Ngunit ang lamig na nadarama nila ay hindi lamang mula sa hangin kundi mula sa kanilang mga puso. Pila, saan tayo dadalhin ng mga anak natin? Tila hindi na ito daan patungo sa isang probinsya. Huwag ka mag-alala, Iseng. Kasama mo ako. Huminto ang jeep sa gitna ng siksik na kagubatan. Walang bahay, walang tao, tanging mga puno at ang ingay ng mga insekto. Bumaba ang mga anak at sumunod ang matandang mag-asawa. Tila mga bilanggo na sumusunod sa kanilang mga bantay. Dito muna kayo, Tay, Nay. May kukunin lang kami. Babalikan namin kayo mamaya. Magpahinga muna kayo dyan. Oo, dyan na muna kayo. Maganda dyan, presko. Ang kanilang mga salita ay tila hungkag, puno ng kasinungalingan. Alam na matandang mag-asawa na ito na ang katapusan ng kanilang paglalakbay. Naiwan sila sa gubat, mag-isa. Ang jeep ay mabilis na umalis. Iniwan sila sa gitna ng kadiliman ng mga puno. Tumayo si Lolo Pilo at Lola Ising. Nagyakapan. Ang bawat isa ay humahanap ng lakas sa isa't isa. Ang luha ay tahimik na dumaloy sa mga pisngi ni Lola Ising habang si Lolo Pilo ay pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Pila, iniwan tayo ng mga anak natin. Iniwan nila tayo sa gitna ng gubat. Huwag kang umiyak, Iseng. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Subalit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, pareho nilang alam ang bigat ng kanilang sitwasyon. Wala silang dalang pagkain, walang tubig, at ang dilim ng gabi ay papalapit na. Ang gubat ay tila buhay, puno ng mga tunog na hindi nila pamilyar. Ang kanilang mga anak, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang nagtapon sa kanila sa bingit ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang tanging nag-iisang liwanag na nagbigay ng kaunting pag-asa ay ang pag-ibig na nanatili sa pagitan nilang dalawa. Ang pag-ibig na handang harapin ang anumang pagsubok, kahit pa sa gitna ng siksik at nagbabantang kagubatan. Ngunit paano sila makakaligtas? Paano sila aahon mula sa kinasasadlakan nilang kawalan ng pag-asa? Ang gabi ay bumababa at kasama nito mga panganib na nagtatago sa dilim. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, hindi patungo sa kamatayan, kundi patungo sa isang hindi inaasahang kapalaran. Ang gabi ay bumaba ng mabilis sa kagubatan. Dala ang lamig na tumagos hanggang buto. Ang mga tunog ng mga kuliglig at iba pang nilalang sa gubat ay naging mas malakas, tila mga bulong na nagbabanta. Nagpatuloy sa pagyakap sina Lolo Pilo at Lola Ising. Ang init ng kanilang mga katawan ay tanging panlaban sa lagalag na lamig at sa lamig na bumabalot sa kanilang mga puso. Humahanap sila ng lakas sa isa't isa, sa pag-asang may himalang darating. Pila, natatakot ako. Paano tayo dito? Walang pagkain, walang tubig, at ang dilim. Huwag ka mag-alala, Iseng. Hindi ako papayag na may mangyari sa iyo. Maghahanap tayo ng masisilungan. Sa kabila ng kanyang takot, pilit na pinatatag ni Lolo Pilo ang kanyang sarili para kay Lola Ising. Dahan-dahan silang naglakad, halos nadapa sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na paminsan-minsan ay sumisilip sa pagitan ng makakapal na dahon ng mga puno.
Naghahanap sila ng anumang maaaring magsilbing kanlungan. Isang lugar na kahit paano ay ligtas sa mga nilalang ng gubat. Matapos ang halos walang katapusang paglalakad, nakakita sila ng isang malaking puno na may malaking ugat na lumabas sa lupa, na bumubuo ng isang maliit na lungga. Hindi ito perpekto, ngunit mas mabuti kaysa sa wala. Pinaupo ni Lolo Pilo si Lola Ising doon, at umupo rin siya sa tabi. Mas lalong iniyakap ang asawa. Ang mga anak natin, paano nila nagawa ito sa atin? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo natin. Hindi ko rin maintindihan, Iseng. Ngunit hindi na natin kailangan pang isipin iyon. Ang mahalaga ngayon ay makaligtas tayo. Magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka sa akin. Doon sila nanatili hanggang sa magsimulang lumitaw ang unang sinag ng araw. Sa liwanag ng umaga, mas nakita nila ang kalagayan ng kanilang paligid. Makakapal ang halaman at tila walang bakas ng sibilisasyon. Ang tanging tunog ay ang awit ng mga ibon at ang bulong ng hangin. Sa pagitan ng mga puno, nakakita sila ng isang maliit na batis. Ang tubig ay kristal na malinaw, at doon sila dahan-dahang lumapit upang uminom. Ang lamig ng tubig ay nagbigay ng ginhawa sa kanilang mga lalamunan na tuyong-tuyo. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Wila, may pag-asa pa. Sa kanilang paghahanap ng makakain, napansin ni Lolo Pilo ang isang kumpol ng mga ligaw na saging. Hindi ito ang pinakamasarap, ngunit sapat na para kahit paano ay makapuno ng kanilang mga tiyan. Habang kumakain, napansin nila ang isang kakaibang liwanag na kumikislap sa kalayuan. Sa una, inakala nilang ito ay isang bituin na sumabit na sa puno. Ngunit sa kanilang paglapit, nakita nilang ito ay isang alitaptap. Ngunit hindi ito ordinaryong alitaptap. Mas malaki ito kaysa sa karaniwan. At ang liwanag nito ay mas matingkad. Halos parang isang maliit na lantern. Pila, tingnan mo. Isang alitap-tap. Ngunit, bakit ganon kalaki at kaliwanag? Hindi ko alam, Iseng. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong klaseng alitap-tap sa buong buhay ko. Sa pagkamangha, sinundan nila ang alitaptap. Hindi ito lumipad ng mabilis. Tila hinihintay sila. Huminto ito sa isang lugar na hindi kalayuan, sa paanan ng isang napakalaking bato na tila hindi natural sa gubat. Ang alitaptap ay lumipad paikot sa bato, na tila may ipinapaywatig. Bakit kaya tayo dinala dito ng alitap-tap na ito? Sa kanilang pagmamasid, napansin ni Lola Ising ang isang kakaibang marka sa bato, na tila isang simbolo na hindi pa niya nakita kailanman. Sa ilalim ng marka, may isang maliit na butas. Sapat lamang para maisingit ang isang kamay. Pila, tingnan mo. May butas dito. Mukhang mayroong nga something dito. Subukan kong silipin, Iseng. Dahan-dahang isiningit ni Lolo Pilo ang kanyang kamay sa butas. Ramdam niya ang malamig at makinis na bato. At nang maramdaman niya ang isang bagay na matigas, hinila niya ito palabas. Nagulat sila nang makita na ito ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ngunit tila ito ay luma na at may mga ukit na hindi nila maintindihan. Ano yan, Pila? Huwag mo munang buksan agad. Baka may sumpa. Wala tayong dapat ikatakot, Iseng. Wala na tayong mawawala. At saka, bakit naman tayo dadalhin ng alitap-tap dito kung may masamang mangyayari? Sa kaba at pag-asa, binuksan ni Lolo Pilo ang kahon. Ang loob nito ay may malambot na tela. At sa loob ng tela ay nakalagay ang isang malaking bato na kumikinang. Hindi ito ordinaryong bato. Ang liwanag nito ay tila galing sa kaloob-looban. At sa bawat paggalaw, iba't ibang kulay ang kumikislap dito. Ito ay isang diamante. At ito ay napakalaki at napakaganda. Pilo, isang diamante! Hindi,
Hindi ito totoo, Iseng. Panaginip lang ba ito? Ang alitap-tap na kanina pa nakamasid ay lumipad paikot sa diamante na tila nagbibigay ng uling basbas bago ito unti-unting lumayo at nawala sa paningin. Naiwan ang mag-asawa na nakatulala. Hawak ang kayamanang hindi nila inaasahan. Ang diamante ay tila ba isang bituin na bumagsak sa lupa. Isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa kanilang kadiliman. Salamat sa Diyos, Pilo. Salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Tama ka, Iseng. Hindi niya tayo pinabayaan. Ngunit paano natin ito dadalhin palabas ng gubat? At paano natin ito magagamit? Sa gitna ng kanilang tuwa at pagkamangha, unti-unting sumasagi sa kanilang isip ang praktikal na aspeto. Paano sila makakalabas sa kagubatan na may dalang ganito kalaking kayamanan? At paano nila ito gagawing kapaki-pakinabang ng hindi napapahamak? Ang kanilang paglalakbay ay hindi patapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng mga hamon, panganib, at mga oportunidad na hindi nila inakala. Ang diamante ay isang regalo. Ngunit ang paggamit nito ng matalino ay isang mas malaking hamon para sa kanila. Sa kanilang mga kamay ay hawak ang kumikinang na diamante. Ang mag-asawang Lolo Pilo at Lola Ising ay nakaramdam ng pag-asa na matagal nang nawala sa kanila. Ngunit kasabay nito ang pag-aalala. Paano sila makakalabas ng kagubatan? At paano nila mapoprotektahan ng kayamanang ito mula sa mga masasamang loob? Lalo na't sila ay matanda at mahina. Ang kanilang pagkaligtas sa gubat ay naging mas kritikal ngayon. Hindi lamang para sa kanilang buhay kundi para sa kinabukasan na tila biglang bumukas sa harapan nila. Napakaganda nito, Iseng. Pero paano natin ito itatago? At paano tayo makakalabas dito sa gubat? Pilo. Natandaan mo ba ang kwento ng lola ko tungkol sa mga taong nawawala sa gubat? Sabi niya, kung susundin mo lang ang agos ng ilog, ito ay palaging magdadala sa ipabalik sa sibilisasyon. Tama. Ang batis na inuman natin kanina. Kung susundin natin iyon, baka makarating tayo sa isang mas malaking ilog. At doon, baka may makita tayong tao. Dali-dali nilang pinuntahan ang batis. Maingat na itinago ni Lolo Pilo ang diamante sa loob ng bayong ni Lola Ising. Itinago ito sa kailaliman ng kanilang iilang damit. Nagsimula silang maglakad sa gilid ng batis. Dahan-dahan, ang bawat takbang ay puno ng pag-asa at pag-iingat. Ang paglalakbay ay mahirap. Ang kanilang mga binti ay sumasakit. Ang kanilang mga paa ay napupuno ng paltos. Ngunit sa bawat pagod na nararamdaman, ang pag-iisip sa diamante at ang pangakong dala nito ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Matapos ang 2 araw na paglalakad, puno ng pagod at gutom, na kung saan ay pinilit nilang mamuhay sa mga ligaw na prutas at dahon. Natanaw nila ang isang mas malaking ilog. Hindi kalayuan, nakita nila ang usok na nanggaling sa isang maliit na pamayanan. Nanginginig ang kanilang mga binti. Ngunit ang kagalakan ay nagbigay sa kanila ng panibagong sigla. Pilo, nakarating na tayo. Nakalabas na tayo sa gubat. Salamat sa Diyos, Iseng. Salamat sa Diyos. Ang pamayanan ay maliit at payapa. Nakahanap sila ng isang matandang mangangalakal na tila mapagkakatiwalaan. Ikinuwento nila ang kanilang kalagayan, na sila ay nawala sa gubat ngunit hindi nila binanggit ang diamante. Tinulungan sila ng mga lakal na makahanap ng matutuluyan at binigyan sila ng pagkain. Kinabukasan, sa ilalim ng pinakamadilim na bahagi ng gabi, nagpasiya si Lolo Pilo na ipakita ang diamante sa mga ngalakal. Kaibigan, meron akong ipapakita sa iyo. Ngunit kailangan mo mangako na ito ay mananatiling lihim. Ano yun, matanda? Makakaasa ka sa aking pagiging tapat. Inilabas ni Lolo Pilo ang diamante.
Ang silid ay tila nagkaroon ng sariling liwanag. Ang mga mata na mangangalakal ay lumaki sa pagkamangha. Hindi ka panipaniwala. Ito ay napakalaki at napakaganda. Saan mo ito nakuha? Ikinuwento ni Lolo Pilo ang lahat. Mula sa pag-iwan sa kanila ng mga anak hanggang sa paglitaw ng alitaptap na nagturo sa kanila upang makuha ang diamante. Sa uli, nagkasundo sila. Ang mangangalakal ay may koneksyon sa mga mamimili ng mga alahas sa malalaking lungsod. Pumayag siyang tulungan si Lolo Pilo na ipagbili ang diamante. At bilang kapalit, makakatanggap siya ng bahagi mula sa bintahan. Ngunit may isang kondisyon si Lolo Pilo. Kailangan nilang gawin ito ng palihim, nang walang sino mang makakaalam, lalo na ang kanyang mga anak. Matapos ang ilang linggo ng paghihintay, dumating ang magandang balita. Ang diamante ay nabili sa isang napakalaking halaga, sapat na para mabuhay sila ng marangya habang buhay. Ngunit hindi sila naging mapag-aksaya. Natuto sila mula sa kanilang karanasan. Sa halip na bumalik sa dating buhay, nagpasya ang mag-asawa na manirahan sa isang liblib ngunit magandang lugar. Bumili sila ng isang malaking lupain na malayo sa mata ng publiko at nagtayo ng isang bahay na maluwag at komportable. Hindi ito palasyo, ngunit mayroon itong lahat ng kanilang kailangan. Nagpatayo rin sila ng isang maliit na bukid, kung saan nagtanim sila ng mga gulay at nag-alaga ng mga hayop. Ang kanilang buhay ay naging simple ngunit puno ng dignidad. Sino ang mag-aakala, Pilo, na ang isang alitaptap ay magdadala sa atin dito? Ang Diyos ay may mga paraan, Iseng. Sa gitna ng ating pagsubok, nagbigay siya ng isang liwanag. Hindi nila kinalimutan ang kanilang pinanggalingan. Regular silang bumibisita sa maliliit na pamayanan na malapit sa kanila. Nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, ngunit palaging hindi nagpapakilala. Nagtayo sila ng mga scholarship para sa mga mahihirap na estudyante. Nagbigay ng mga gamot sa mga may sakit at nagpapakain sa mga nagugutom. Naging mga anghel sila sa mata ng mga tao. Ang mga matandang may puso na hindi alam ng sino man ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang kanilang mga anak, sina Tonyo, Nena at Junior, ay patuloy na namumuhay sa kanilang sariling hirap. Ang kanilang mga negosyo ay hindi umunlad at ang kanilang mga pamilya ay patuloy na dumaranas ng pinansyal na paghihirap. Madalas nilang pinag-uusapan ng kanilang mga magulang kung ano na kaya ang nangyari sa kanila. Ang iba ay nagsasabing namatay na sila sa gubat, ang iba naman ay nagsasabing may nakakita sa kanila sa malayong probinsya. Walang nakakaalam ng katotohanan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bersyon ng kwento. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na magtanong o magganap. Ang pagkakasala ay mabigat na pumasan sa kanilang mga balikat. Kung sana hindi natin iniwan sina tatay at nanay. Baka buhay pa sila. Huwag na nating isipin yun, kuya. Nangyari na ang nangyari. Siguro nandun na sila sa mga mabuting lugar. Pero paano kung nagkamali tayo? Paano kung nagawa pa nating tumulong? Pagsisisi ng tatlong magkakapatid. Sa bawat pagdaan ng araw, ang mga anak ay patuloy na binabagabag ng konsensya. Ang kanilang buhay ay tila hindi na umunlad simula nang iniwan nila ang kanilang mga magulang. Ang bawat pagkabigo ay tila isang paalala ng kanilang nagawang kasalanan. Samantala, sina Lolo Pilo at Lola Ising ay namumuhay ng payapa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Hindi sa kayamanan, kundi sa ikalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng buhay. Ang alitaptap na iyon ang naging simbolo ng pag-asa, ng liwanag sa dilim at ng patuloy na pagmamahal ng Diyos sa kanila. Alam nila na ang kanilang bagong buhay ay isang regalo na hindi nila dapat sayangin. Ang kanilang lihim ay mananatiling lihim at ang kanilang mga anak ay mananatiling hindi nakakaalam ng katotohanan.
Ngunit darating kaya ang araw na magtatagpo muli ang kanilang mga landas? At paano kaya magbabago ang lahat kung malaman ng mga anak ang lahat? Lumipas sa maraming taon, si Lolo Pilo at Lola Ising ay namuhay ng payapa at may dignidad. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan sa bawat araw. Ang kanilang bukid ay yumabong. At ang kanilang mga proyekto sa komunidad ay nagbunga ng malaking pasasalamat mula sa mga taong kanilang natulungan. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyaya, may isang butas pa rin sa kanilang mga puso. Ang pagmamahal at pangungulila sa kanilang mga anak. Hindi nawala ang sakit ng pagtatakwil. Ngunit pinalitan ito ng pangunawa at pagpapatawad. Samantala, ang buhay ng kanilang mga anak ay nanatiling puno ng pagsubok. Ang kanilang mga negosyo ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga anak ni Tonyo, Nena at Junior ay hindi na rin nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Ang dating magara nilang pamumuhay ay napalitan ng pagkikahos. Ang bigat ng konsensya ay lalong bumigat. At sa bawat araw, ang alaala ng kanilang mga magulang ay lalong nagpapahirap sa kanila. Isang araw, nagkasakit ng maluba ang anak ni Tonyo. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Ngunit wala silang pera. Humingi sila ng tulong sa lahat ng kanilang kakilala. Ngunit walang gustong tumulong sa kanila. Ang kanilang mga dating kaibigan ay tila naglaho. Anong gagawin natin, Nena? Mamamatay ang anak ko. Wala na tayong pag-asa. Kung sana andito pa si nanay at tatay. Alam kong tutulungan nila tayo. Kasalanan ko ito. Kasalanan nating lahat. Kung hindi natin sila iniwan, hindi sana tayo magdurusa ng ganito. Sa kanilang matinding desperasyon, naalala nila ang mga kwento tungkol sa mga matandang may puso na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa kalapit na bayan. Sa huling pag-asa, nagpasya silang humingi ng tulong sa mga ito. Nang dumating sila sa bayan, nagtanong sila kung saan matatagpuan ang mga matandang nagbibigay ng tulong. Itinuro sila sa isang malaking bahay na hindi kalayuan sa kalsada. Nang makarating sila sa gate, kinabahan sila. Ang bahay ay simple ngunit malinis at maayos. Nag-alinlangan sila. Ngunit ang buhay ng anak ni Tonyo ang nakataya. Sige na. Kakatukin ko na. Buntong hininga ni Tonyo na sabi sa kanyang sarili. Maya-maya ay bumukas ang pinto. At doon, tumambad sa kanila ang isang matandang babae na may matatamis na ngiti. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag at puno ng kapayapaan. Anong may paglilingkod ko sa inyo, mga anak? Sa pagkakita kay Lola Ising, nabitawan ni Tonyo ang kanyang hawak. Ang mukha ni Nena ay namutla. At si Junior ay napayoko sa iya. Hindi sila makapagsalita. Tonyo! Nena! Junior! Kayo ba iyan? Gulat na tanong ni Lola Ising. Tumakbo si Lolo Pilo mula sa loob ng bahay nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Nang makita niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mukha ay nababalutan ng halo-halong emosyon. Gulat, kalungkutan, at pagmamahal. Mga anak! Tatay! Nanay! Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan namin. Patawad po, nanay, tatay. Kami po ay nagkasala. Hindi po namin alam ang gagawin. Ang anak po ni Kuya Tonyo ay malubhang karamdaman. Kailangan po niya ng tulong. Ang eksena ay puno ng luha at pagsisisi. Niyakap ni Lolo Pilo at Lola Ising ang kanilang mga anak. Ang lahat ng sakit at tinanakit ay nawala sa isang iglap. Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hanggan. At kahit gaano kalaki ang kasalanan,
ang pagpapatawad ay laging naroon. Tumayo kayo, mga anak. Hindi kami galit sa inyo. Hindi kami kailanman nagalit. Hali kayo, magkwentuhan tayo. At tungkol sa anak mo, Tonyo, huwag kang mag-alala. Tutulungan namin kayo. Kinagabihan, habang sila ay nagsasalo sa pagkainan, ikinuwento ni Lolo Pilo at Lola Ising ang lahat. Ang alitaptap, ang diamante, at kung paano sila nakabangon muli. Hindi makapaniwala ang mga anak. Nagkaroon ng tunay na pag-unawa sa kanilang mga puso. Ang kayamanan ay hindi lamang pera, kundi ang pag-asa, pagmamahalan, at ang pagpapatawad. Sa tulong ni Lolo Pilo at Lola Ising, naligtas ang anak ni Mang Tonyo. Nagkaroon ng ikalawang pagkakataon ang mga anak na bumawi sa kanilang mga magulang. Sila ay tumira malapit sa kanilang mga magulang, tumulong sa bukid, at unti-unting natuto ang tunay na halaga ng pamilya. Hindi naging madali ang pagbabago. Ngunit sa tulong ng kanilang mga magulang, natuto silang maging mas mabuting tao. Ang pinakamagandang kayamanan ay hindi ang diamante, Pilo. Tama ka, Ising. Ang pinakamagandang kayamanan ay ang pamilya at ang pagmamahala na hindi kailanman nawawala. At mula noon, ang mag-asawang Lolo Pilo at Lola Ising ay patuloy na namuhay ng may kapayapaan at pagmamahal. Ang alitaptap na iyon ay naging simbolo ng isang bagong simula, ng pag-asa at ng paniniwala na sa bawat dilim, mayroong liwanag na naghihintay. Ang kwento nila ay naging paalala sa lahat na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakikita sa salapi, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad, at sa mga taong ating pinahahalagahan. Ang pagiging mayaman ay hindi lamang sa dami ng iyong ari-arian, kundi sa yaman ng iyong puso at sa mga relasyon na iyong pinahahalagahan. Ang gubat na minsay naging libingan ng kanilang pag-asa ay naging simula ng kanilang pinakamalaking biyaya. Mula sa araw ng muling pagtatagpo sa pagitan ng mga magulang at kanilang mga anak, isang bagong kabanata ang nabuksan para sa pamilya. Hindi ito ang muling pagbabalik sa dati, kundi isang mas matibay at mas makahulugang ugnayan, pinanday ng pagpapatawad at pag-unawa. Si Lolo Pilo at Lola Ising ay nanatili sa kanilang payapang tahanan sa bukid. Ngunit ang kanilang mga anak at apo ay naging regular na bisita. Hindi bilang pabigat, kundi bilang bahagi ng kanilang buhay. Tatay, dati po, ang iniisip ko lang ay kung paano ako magkakapera. Hindi ko nakita ang halaga ng pamilya. Nangyayari iyan, anak. Minsan, kailangan nating dumaan sa matinding pagsubok para makita ang tunay na halaga ng mga bagay. Ang mahalaga ay natuto tayo. Si Nena naman, na dating abala sa paghahanap ng social status, ay natutong maging mas mapagkumbaba. Tinulungan niya si Lola Ising sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng mga apo. Si Junior naman, na dating may matinding pagsisisi, ay naging mas responsable at masipag. Tinulungan niya si Lolo Pilo sa bukid at sa pagpapatakbo ng mga charitable works ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga anak ay lumaki sa piling ng kanilang mga lolo't lola. Natutunan ang mga aral ng pagpapakumbaba, tiyaga at pagmamahalan. Ang maliit na alitaptap ay naging paboritong kwento ng kanilang mga apo, isang alamat ng pag-asa at himala. Ang legacy ni Lolo Pilo at Lola Ising ay hindi lamang ang kanilang kayamanan, kundi ang paraan ng kanilang pamumuhay. Ang kanilang bahay ay naging kanlungan para sa mga nangangailangan. Isang lugar kung saan ang sino man ay pwedeng makahanap ng tulong at payo. Hindi nila kinalimutan ang pinanggalingan nila. At ang bawat barya na kanilang ginagasta ay may layuning makatulong sa kapwa. Ang dating naghihirap na mag-asawa na iniwan sa gubat ay naging haligi ng komunidad. Isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay,
kundi sa yaman ng puso at sa kakayahang magpatawad at magmahal. Hindi ito ang nagpayaman sa atin, Pilo. Sabi ni Lola Ising habang tinitingnan ang diamante na nakalagay sa isang display case sa kanilang sala, kasama ang litrato ng alitaptap na kanilang nilikha. Oo, Iseng. Ang totoong nagpayaman sa atin ay ang karanasan at ang aral na natutunan natin. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng alitaptap ay naging isang alamat sa kanilang lugar. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay. At minsan, ang liwanag na iyon ay hindi galing sa isang bagay na malaki at makapangyarihan, kundi sa isang maliit na alitaptap na nagdala ng pag-asa. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga minahan o sa mga bangko, kundi sa mga puso ng mga taong marunong magpatawad, magmahal at magbigay. At ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pamilya, na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay nananatiling buo at matibay, na tila isang diamante na hindi kumukupas, kumikinang sa bawat henerasyon. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.